Yeah, dahil nga Halloween party ngayon at marami nag-Halloween na mga costume yan, sumali na kami dito sa subdivision namin. Meron kasing pa-Halloween party para sa mga bata. At kitang-kita naman, 'di ba? Ito ang kanyang costume. Ginawa namin 'yan, headless man. Mamaya papakita namin sa inyo kung ano ba 'yung napanalunan niya dito at kung pang ilang play siya. Tapos papakita din namin 'yung mga ginamit naming materials dito at kung paano namin 'to ginawa. Tara na, let's go. Ito nga yung mga materials na ginamit namin. Bale, kumuha lang kami dito ng mga karton. Marami namang karton sa bahay. Kaya ito, binutasan lang namin siya dito para magkasya yung kanyang ulo. Tapos, yung mga ginamit namin is, ayan, meron nga kami dyan scotch tape, glue gun, tapos meron mga use na damit. Kailangan niya kasi ng mahabang polo. Ang ginamit namin, tapos sa lumang bag. Punta kami Boracay, punta kami sa Sobrera, Bohol, mga tapos nung nakarating kami rito, sir, 32 years old po ako noon, yung time na yun. Ito yung parang kamay. Nakikita ko ng ibang klase itong lugar na ito, extreme diving to, dahil ang kulang na lang dito is ice diving. Lahat po, sir. Yan, kitang-kita naman 'di ba? Gumamit lang pala kami dito ng karton tapos ni-roll lang namin siya para magmukha siyang braso. Tapos nilagyan namin ng scotch tape para hindi naman siya matanggal. Yung parang shoulder nga diyan, nilagyan lang namin din ng karton. Tapos kumuha din kami diyan ng parang gloves na black. Nilagyan namin ng mga dyaryo, kaya mga paper bag na use diyan, pwede na yan maging kamay. Tapos ito palang polo nito medyo naiklian ako kaya papalitan namin yan mamaya ng mas mahaba para hindi masyado makita naman yung kamay niya. Mag-aalas 6 na nga kaya minake-upan na namin si Kek. Kuha lang pala kami yan ng glue tapos pinunas namin sa kanyang noo. Tapos naglagay din kami ng tissue paper para magmukha talaga siyang parang sugat. Tapos ilagay namin ng fake blood. Tapos yung mga tira naming lip tint nilagay lang namin dyan. Yung binili lang namin dyan yung parang scissor na parang headband para makatotohanan talaga. Yung axe na yan is ginawa lang namin made of paper plate tsaka karton. Tapos ilagay namin talaga ng fake blood. Tapos yung, ayan na nga, nakita nyo na ba din yung polong ginamit na mas mahaba yan compare kanina. Yung kanina kasi masyadong maikli at nakikita yung kanyang kamay. At yan na nga, tinatry na nga namin sa kanyang isuot itong costume niya. Bali yung kamay pala dyan, inilalagay namin sa leg para talagang makatotohanan na hinahawakan yung kanyang leg. Mamaya ay paglalaka rin namin si Keke kung kaya niyang lumakad kasi medyo mabigat yon sa likod. Ayan na nga, naglalakad na nga yung bata. Tignan mo, parang totoong-totoo talaga na nakakatakot. At pagpunta nga namin sa court, konti pa lang yung mga tao, pero kailangan na nilang magpa-register doon sa loob para malagay na yung kanyang pangalan. Nandito nga lang ako sa labas kasi mamaya na ako papasok sa loob. At yan na nga, nakapila na nga tong batang to, parang init na. Sabi ko mamaya baka manalo siya, huwag na siyang malungkot dyan. Ayan na nga rin siya, nakasupport sa kanya kasi nainitan at kailangan daw uminom ng water. Pumila pala kami muna dito kasi magpapapicture muna sa kanilang photo booth. Ang dami nga rin nagpapapicture kay Kek kasi gustong-gusto nila yung costume. Tsaka yung ibang bata ay natatakot sa kanya. Tapos ayan na nga, naglalabasan na nga yung mga nanay at dumadami na talaga yung tao. Hinahanap ko nga yung upuan namin kasi ilalagay ko yung bag namin kasi masyadong mabigat. May mga dala pa kasi ako mga pamaypay tsaka mga props niya na mga fake blood dinala ko para talagang manalo kami dito. Ayan na nga, dami na nga tao, grabe. Hindi naman mainit kasi medyo mahangin dito sa labas tapos malamig naman dito sa amin sa Binangonan. Pagtapos nga lahat ng bata magpo-photo booth ay umikot muna sila dito sa kabilang street kasi meron din yan namimigay ng mga candy yung mga tindahan. Ang dami nga kumukuha ng candy, baka nga maubusan na kami kasi sobrang dami talaga na sumali ngayon dito. Pagtapos namin mag trick or treat, pinapunta na kami dito ulit sa may court. Tinawag nga yung pangalan ni Kek. Hindi namin alam kung ano ba yung nakuha niya, kung first, second, or third. Kaya tingnan natin kung ano ba yung nakuha niya talaga. At yun na nga, tinawag nga si Kek, nanalo siya bilang third placer. Bali yung third placer para dito ay makukuwang prize, tapos may trophy, tapos may sash. Napanalunan niya para dito is 1,000 pesos. Ayan, pwedeng-pwede na, diba? Natontuwa nga dyan si Kek kasi meron siyang nakuwang prize, tapos marami din siyang nakuwang candies at mga chichirya. Last one.
At yan, ito nga pala yung picture niya, tapos yung trophy niya, tapos yung sash niya, tapos yung napanalunan niya 1,000 pesos. So hanggang dito na lang, bye!